Ayan. Nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan dahil sa debris o pagbaha, at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin, lalo na habang tumatama ang bagyo. Ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-pito, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pang-walo, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pang-siyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti na labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Magandang araw, narito po yung latest update natin hinggil nga sa super typhoon na si Uwan.
nandito na sa may bandang coastal waters ng Pandan, Catanduanes. Taglay ni Juan ang lakas ng hangin na umabot ng 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito, yung pagbugso naman aabot hanggang 230 kilometers per hour. At patuloy itong kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kaya kung mapapansin po natin, may mga kababayan or may mga lugar talaga nakakaranas na ng masungit na panahon. In particular, itong mga lugar na halos napakalapit sa tinatayang matanga ng bagyong si Juan. Tanaw na rin ang bagyo sa ating Doppler radar at makikita nga natin yung malawak na mata nito ay patuloy na lumalapit sa kalupaan ng ating bansa at posibleng nakagip nga or direct hit yung tinatawag natin yung pinaka-northernmost part ng Catanduanes. Ano nga pinasa nating pagkilos? Unahin po natin yung magiging pagkilos ng mata ng bagyo si Juan. So, dito sa pinaka-latest forecast track natin, makikita natin ito po yung tinatayang lokasyon ni Juan kaninang alas 8 ng umaga. At mamayang alas 8 ng gabi, makikita natin, lumapit na siya dito sa may bandang coastal waters ng San Luis, Aurora. So generally, yung inaasahan nating landfall ay mamayang gabi or bukas ng madaling araw dito nga sa central portion of Aurora. At makikita po natin, center track hanggang sa makalagpas ng landmass, ano ba yung mga lalawigan na posibleng tumbukin ng sentro ng mata ng super typhoon na si Juan. So dito po, makikita natin, ito po yung area na yan, pinalaki ko lang. So posibleng after mag-landfall sa Aurora, ay either dumaan or mahagip ang ilang lalawigan nitong bandang southern part ng Nueva Vizcaya, northern part ng Nueva Ecija, Pangasinan, and then itong La Union. So yun yung mga lugar na posibleng tumbukin ng mata ng bagyong si Juan. So balit yung area of probability, ulitin natin, nagpapakita pa ng mga ibang lugar na posibleng tawirin maging aktual na pagkilos ng sentro or mata ng super typhoon Juan within the forecast period. So dapat maging handa, hindi lamang yung lalawigan ng Aurora, kundi maging itong southern part ng Isabela, sa lawak nito na umabot ng 800, yan po ang reason kung bakit mayroon tayong mga lugar na malayo sa sentro, subalit may mga wind signal. At ano na nga ba yung mga lugar na yon? So ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung tropical cyclone wind signal. Lakas po ito ng hangin na posibleng maranasan sa inyong lugar, no? So itong naka-highlight ng violet, yan po yung may signal number 5. Pinakamalakas na hangin mula 118 to 184 or kph or greater than 184 kph dito nga sa central portion ng Aurora, sa Pulilo Island, northern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, signal number 4 dito nga sa southern portion ng Isabela, Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, sa lalawigan ng Nueva Ecija, dito sa easternmost portion ng Pampanga, northern eastern portion ng Bulacan, northern eastern portion ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, northeastern portion ng Albay. So yung naka-areas na naka-highlight po ng red, signal number 4, and then itong purple, signal number 5. Samantala, signal number 3 sa lugar na naka-highlight ng orange. Southern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela at Nueva Vizcaya, signal number 3 rin dito sa southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, natitirang bahagi ng Pampanga at natitirang bahagi ng Bulacan. Yung mga lugar na may wind signals number 5, 4, 3, napakalakas po ng hangin dyan, no? Epekto, makakasira ng mga iba't ibang uri ng struktura, makakapagpatumba na nakararaming uri ng pananim, mga poste ng